Okay, good morning. Good morning po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong Pilipinas. Welcome po dito sa ating channel, ang ah, Tabsong Viewpoint. Okay, so ibang topic naman po tayo, ano? Bilang po pagsuporta natin sa tinatawag na institutional base, yung pag-support natin, hindi po dun sa mga political personality. So again, ipinopromote po natin itong pinaka-latest na balita natin na nakita. So nakalagay po dito sa headline, "No second chance for corrupt cops." Yan po ay according sa ating Chief PNP na si General Romel Francisco Marbel. So basahin po natin yung konting script ng balita na to galing sa social media. So 8 officers of the Eastern Police District are facing charges of robbery, unlawful arrest, kidnapping, and serious illegal detention after raiding the residence of 2 Chinese nationals. So ito po, nabalita na po ito, no? Nangyari ito noong April 2 sa Las Piñas. So again, ito po ay nagkaroon ng malaking condemnation even dun sa ating tumatakbong senador, si Senator Ping Lacson, na galing siya sa PNP. So syempre mahal niya po ang PNP at isa yan sa mga agency na kanyang inaalagaan nung siya ay dati pang police officer. So naging PNP chief din po siya, no? So nakalagay dito, the APD officers allegedly extort money from Chinese national after serving an invalid arrest warrant. So ibig sabihin, mali po daw po yung isinelbing warrant of arrest. Prober said that the officer disabled closed-circuit television camera in the residence and forcibly opened a vault containing cash in peso, US dollar, and Malaysian ringgit. So ibig sabihin, ito pong mga inaakusang pulis na di umano to ay subject for investigation dahil hindi na po pag-aresto ang kanilang pakay, kundi allegedly dito ay robbery na siya. So lagay dito, 9 suspect remain at large. So ibig sabihin, siyam pa pong hinahabol ang ating mga authority. Okay? Yan, so nakalagay po dito, if the APD director is found liable under the principle of command responsibility, he will never be trusted with any position of leadership again. Yan. Metro Manila Police Chief Major General Anthony Averino has vowed no mercy for the 8 police officers. Aside from the absence of body-worn camera and commission officers, the anomalous operation lacked coordination with Las Piñas Police and had no clearance. So the PNP Internal Affairs Service in Metro Manila have been directed to conduct a full impartial investigation. So under investigation na po yan ng ating mga kapulisan. So again, napukaw po ang aking attention dito sa sa balita na ito kasi dito po sa Tabsong ang advocacy po natin dito ay truth, transparency, and accountability. So tinutulak po ng ating channel ang Tabsong Viewpoint na magkaroon ng mandatory police body-worn camera sa lahat ng police operation. So dapat po niyan, yung mandatory police body camera na yan ay ma-implement na yan per police officer. So yan po ang nakikita nating solusyon dun sa mga ganitong insidente na hindi ko alam kung bakit hindi natututo yung ating mga kapulisan. Laki-laki na ng sahod nila, tinaasan na ng previous administration. Okay, yun ang maikikredit natin dun sa previous administration, yung pagtaas ng sahod ng kasundaluhan, especially ng ating mga kapulisan. Pero sa kabila po nito, kahit mataas ang sahod, nakukuha pa ng iba nating kapulisan na mag-commit ng allegedly crime na kagaya nito. So again, kaya ko po ito naisipang itapik kasi nga advocacy po kasi ako ng mandatory police body camera sa lahat ng police operation. Kasi dapat po ma-implement na yan at mahigpit na i-implement.
Ibig sabihin, every time may police operation, kay maliit na bagay yan, malaki, dapat po yan ay cover ng tinatawag na body-worn cameras. So lahat sana po magkaroon ng parang pinaka-protocol diyan na lahat ng pulis na magba-violate din sa mandatory police body camera na yan na policy ay dapat magkaroon ng reprimand, i-retraining, or yung pinaka-mabigat, yung hindi talaga susunod, dapat tanggalin na po sa kanilang serbisyo. Kasi nga po napaka-importante nitong police body camera na ito kasi yan po yung magpo-protekta sa tinatawag nating police at saka ng mga suspect. Kasi naniniwala po tayo na parehas po silang may karapatan maproteksyonan ang kanilang mga side. So sa pamamagitan po nitong police body worn camera na to, makikita natin doon sa kinandak na operation ng isang pulis kung ito po ay naayon sa batas at wala silang nilalabag na protocol or policy sa pag-engage sa tinatawag na mga police operation. So napaka-importante po yan na dapat yan ay ma-implement na. Ang tagal-tagal na pong naipasa ng batas na yan, pero hanggang ngayon nagkakaroon pa ng issue kung bakit hindi pa ma-implement po yan. Last na balita po dyan is kulang daw po yung budget ng ating inilalaan sa sa pag-implement ng body-worn cameras. Hindi ko alam po kung kailan yan masusolusyonan, pero sana po mapansin yan ng ating Congress para magkaroon ng malaking budget dyan sa pagpapa-implement ng police body-worn camera na yan. So again, napakalaki po ng maitutulong yan kung yan po ay magkakaroon ng mahigpit na pagpapa-implement sa ating lahat ng police operation. Unang-una po, makikita doon sa police body camera video na makukuha doon sa operation kung yung bang kapulisan natin ay may nilabag na protocol or police procedure sa pag-implement ng kung ano man yung operation na kinakandak nila. Pangalawa, mas mabilis po ang magiging conviction sa mga suspected kasi makikita po doon sa camera yung mga ginawa ng allegedly suspect. So ibig sabihin at protection na din po yan sa mga suspect na hindi yung karapatan nila ay marerespeto po ng ating mga kapulisan kasi marami na hindi naman po lingid sa mga kaalaman natin na every time nagkakaroon po ng mga pag-aresto or pagsisilbi ng mga warrant of arrest or search warrant, nagkakaroon po yan ng issue na nagbabatuhan po yung pulis at saka yung suspect ng mga intriga or mga issue ng violation sa isa't isa. So sa pamamagitan po nitong pag-implement ng mahigpit na itong body-worn camera sa lahat ng kapulisan natin, yan po ay ma-minimize na yung accusation na katulad po ng madalas nating marinig sa mga balita na yun daw pong pulis ay di umano ay nagkakaroon ng pagpa-planted ng evidence doon sa suspect para ma-charge sila doon sa krimen na inaakusa. Yan po ay masasagot nitong pagpapa-implement ng body-worn camera. Yung mahigpit na implementation yan. So yung issue ng mga police brutality and then pagtatanim ng ebidensya, yan po ay ma-address nitong pag na-implement po ng tuluyan itong police body-worn camera. So yan po ang hinihingi natin sa ating mga mambabatas na sana po ay matugunan yung pangangailangan ng ating kapulisan. Yan po ay malaki ang maitutulong sa ating pag-implement ng peace and order dito sa ating bayan. So again, napaka-good news po ito. Although kagaya nito, sinabi ng ating Police General na hindi sila hindi nila bibigyan ng chance sa itong mga corrupt cops na to. Ito po ay isang good news. Pero mas magiging good news po ito kung sasamahan na po ng full implementation ng mandatory police body-worn camera sa lahat ng police operation. Yan po, dapat mahigpit na implement yan para yan po ay kinabangan ng ating kapulisan at lalong higit sa lahat ang ating mga sambayan ng Pilipino para hindi na sila nagkakaroon ng
o naiiwasan na yung tinatawag na mga akusasyon ng planting ng evidence, ng police brutality, etc. etc. Yan. So yan po para sa atin ay good news at dapat po natin ito mga kababayan ay suportahan natin yung ganito mga move ng ating mga institusyon katulad ng PNP. Okay, isa po ang PNP sa ating institusyon na sinusuportahan. Yan po ay institusyon na bumubuo ng ating gobyerno. So again, dito po sa Tabsong, ang ating support ay nakatutok sa tinatawag na institutional base at hindi po ito nakatutok sa political personality. Hindi po tayo sumusuporta sa mga gadon. Ang ating po sinusuportahan ay ang institusyon na bumubuo sa ating gobyerno. At naniniwala tayo dito na pag tayo pong mga Pilipino ay nagkaisa at doon tayo nagbigay ng suporta sa institution, again, wala tayong papanigan na pro or anti, ay sigurado po tayong hindi malilihis ng landas. So dapat dito po tayo magkaisa sa isang layunin na to na ating pinopromote ng channel na Tabsong Viewpoint. Okay, again, yun po yung topic natin for today. Congratulations po dito sa ating move na ito ng ating General Romel Francisco Marbel na pag-a-assure niya sa ating mga kababayan na itong mga klase ng ganitong allegedly corrupt personnel ng ating PNP ay hindi magkakaroon ng chance na ma-redeem yung kanilang ginawa at dapat maparusahan po ito at ma-stop na itong mga ganitong gawain ng ating mga kapulisan. Again, ang panawagan po ng channel na ito, sana po ay magkaroon na tayo ng full implementation na ang police body worn camera ng mahigpit na maipatupad na po yan at yan po ay batas na. Ang kailangan lang po niyan ay full implementation at again, sabi ng PNP, kailangan daw po ng budget, so dapat yan po ay ma-address ng ating mga Congress kasi sila yung nag-a-allocate ng budget para sa ganitong mga pangangailangan ng ating PNP personnel. So sana po sa mga susunod na Congress ma-address na po yan at magkaroon na tayo ng hindi na maulit yung mga ganitong insidente at maging matahimik na ang ating kapayapaan at maiwasan na yung mga ganitong krimen. Okay, yan po ang ating topic for today. Maraming salamat po sa pakikinig ng ating video content ngayon. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, Tabsong Viewpoint, please subscribe po at kung may mga comment kayo, please pakisulat po sa ating comment section at yan po ay babasahin natin. At again, sana po ay magkaisa-isa tayo sa ating community na binubuo ang iisang layunin para sa ating institution-based na pagsuporta sa ating gobyerno. And then, yun po, at maraming salamat po at sa lahat, sa inyong lahat dyan, peace.